Sa pambihirang pagkakataon na mataan ang isang attack submarine ng Russia malapit sa West Philippine Sea, mahigit 100 kilometro lang mula sa Occidental Mindoro. Ayon sa National Security Council, bahagi ito ng freedom of navigation. Pero para kay Pangulong Bongbong Marcos, nakababahala ang presensyang ito. May balitang A to Z si Barbie Mulak. Aminadong nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impormasyong nakapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas, ang attack submarine ng Russia. That's very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ or of our baselines is very worrisome. December 2, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na namataan ng Russian submarine na UFA 490, mahigit 148 kilometers lang kanluran ng Cape Calavite sa Occidental Mindoro nitong November 28. Ayon sa AFP, bantay sarado ng kasundaluan ang naging galaw ng attack submarine na hindi tuluyang nakalubog sa tubig. Niradyohan ng Philippine Navy ang Russian asset na nagsabing naghihintay lang sila ng mas magandang panahon para makabalik papuntang Vladivostok. We challenged the attack submarine kung ano ang ginagawa niya sa ating exclusive economic zone. At sumagot ito. No? Ang sinabi niya, nagpakilala siya na siya ay itong Russian attack submarine at sinabi niya na galing siya ng exercises, PASEX exercises with the Royal Malaysian Navy sa Kota Kinabalu sa Malaysia, and on the way na siya pabalik sa kanyang naval base sa Vladivostok. Paglilinaw ng Philippine National Security Council, sakop ng freedom of navigation ang pagbaybay ng Russian vessel. Part pa rin niya ng high seas, kaya kahit sinong barko ay pwedeng dumaan dyan, so long as hindi siya naglo-loiter or hindi siya kumukuha ng mga natural resources, o kaya naman meron siyang ibang ginagawa na hindi tama, no? Gaya ng paggawa, for example, ng Marine Scientific Survey. Sa kabila nito, nagpahayag ng pagkabahala ang ilang mambabatas. Sabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, ang presensya ng foreign military asset ay posibleng makadagdag sa hindi pagkakaunawaan, lalo na sa sensitibong bahagi ng karagatan. Si Senator Joel Villanueva naman, iniangat ang kahalagahan ng mas pinaigting na pagbabantay sa teritoryo ng bansa. Sa ngayon, nakabalik na ng Russia ang naturang submarine, habang wala pang komento ang Russian Embassy sa Maynila o ang Department of Foreign Affairs ukol rito. Para sa balitang A to Z, Barbie Mulak.